Ayan, shoutout sa ating lahat. Realme C15, papalitan ng LCD. Wala na, wasak-wasak na talaga to. Pagka ganito, hindi lang LCD yung pinapalitan ko rito. Kasama ko ng pinapalitan yung yung frame. Itong frame. Kasama ko na siyang pinapalitan. Ganito na lang din gawin nyo guys kapag pagka magpapalit kayo ng LCD. Order kayo, ilalagay ko na lang yung link sa sa description box ng video kung saan ako nakakabili ng mga legit na ganito. Kadalasan naman in-orderan ko iParts Expert. Yan, solid yung mga gawa nila ron, yung quality. Pagka ganito kasi yung orderin nyo, ililipat nyo na lang yung motherboard, yung battery, tsaka yung speaker sa baba, mga camera, ililipat mo lang. Yan, hindi ka na maglalagay ng pandikit. Hindi ka na mamumoblemang maglagay ng pandikit, lalo kung DIY mo naman, yung sarili mo naman cellphone, diba? Yan, ano na natin gawin dyan? Tanggalin muna natin yung SIM card tray, tapos tanggalin natin yung back cover. Lalagay ko na nga lang din yung mga compatible na LCD rate sa description box, kung ano mga compatible, kasi may mga nagko-comment sa atin, nagtatanong ano daw yung compatible ng C15, C11, mga ganyan, C2. Tsaka isa pa nga pala, kaya ang umu-order ako, pag nagpapalit ako ng LCD, kasama ko ng pinapalitan yung frame. Kasi tinan nyo yun, ano yung mga yan, sobrang damage na. Yan. Kaya, tsaka yung mga LCD na nabibili sa Quiapo minsan, sobrang sensitive lang nasa taas. Itong nasa taas, pagka mabend lang ng konti dyan, pag nagkamali ka ng dikit, sira na agad yung LCD. Kaya kapag nagpapalit ako ng LCD, sinasama ko na yung frame. Yan. Boom. Mapapansin nyo yung cellphone na to, puro alikabok, no? Kasi sa construction yung may-ari nito nagtatrabaho eh. Kaya masyadong maalikabok. Yan nyo naman mga alikabok. Tanggalin na natin tong cover, yung battery at saka yung nasa ilalim. Tapos sa pagtanggal ng mga flex, yung mga flex na mga flex na to, gagamitan nyo siya nito, brake fluid, sorry, lighter fluid. Mura lang naman to, nasa 20 lang yata to. Patakan nyo lang yan para mabilis siya matanggal yung mga na yan. Kaya ngayon natanggalan natin yan, lilinisin na rin natin yan syempre. Tanggalin muna natin yung battery para safe, para iwas ground. Tapos tatanggalin nyo yung antena. Kailangan yung mismong antena lang yung tatanggalin nyo, kasi mabilis matuklap yan. Ingatan nyo lang, mabilis matuklap yung pinagkakabitan nito, itong antena na to. Yan. Pag masira itong bilog na to, kita nyo ba? Ito yung bilog na yan, yung pinagkakabitan ng antena, mawawalan ng signal yung nyo, cellphone. Rin natin to. Ito. Kaya sa pagtanggal nitong battery, tanggalin nyo tong green, hilain nyo tong green, hilain nyo na sagad. Tapos iipitin nyo to, itong plastic na to, itong transparent na plastic. Ang hihilain nyo lang yung kulay green. Yan, ipitin nyo yan, hilain nyo lang yung kulay green.
pagka may gantong medyo matigas, gagamit ka kayo ng ano yan, ng puwersa talaga. Ayan. Ayan. Kasi kung sasama nyo hihilain tong plastic, maano yan, mahirap tanggalin. So, silipin nyo muna kung may mga screw ba bago nyo siya iangat. Pag wala namang screw, hindi iangat na lang natin diretso yan. Ayan lang. Tanggalin muna natin itong antena. Repeat pa. Yan. Grabe naman dumi nito. Lang natin dito. So, dito naman tayo sa baba. Ano lang naman to, syempre tayo, sa mga gustong mag DIY dyan, gusto natin makatipid ng labor. Minsan gusto rin natin maka-experience, diba, ng paggawa ng ganito. Dati, pag nagpapalit talaga ako ng LCD, talagang LCD lang pinapalitan ko. Pero ngayon, maliit lang naman ang diferensya eh. Kung LCD lang ang bibili nyo, nasa 600. Ay pagka LCD lang bibili nyo, nasa 600. Nasa pinakabababa, 400. Eto, bili ko na ito, 600. Kasama na yung frame. Ayun o. Solid pa yung pagkakadikit. Yan. Talagang machine yung, ano yan, ginamitan ng machine yan. Ginamitan ng pressure tsaka vacuum. Huwag kayong matakot huwag kayong matakot pagka order kayo ng ganito. Kasi kung may damage naman yan, marirefund naman yan. Huwag lang kayo mag-alala. Relax lang kayo. Ayan, tanggalan natin yung speaker. Tanggalin natin to. Ayan. Yung malikabok talaga. Namumutay-mutay, parang may mga pulbo. Sa construction kasi ginagamit, yung may-ari. Tanggalin na rin natin itong antena. Hindi kalimutan tanggalin itong sensor sa ibabaw. Tanggalin din natin yan. Ano naman pagtanggal yan eh. Hindi naman siya complicated. Kung minsan sinasama ko tanggalin tong cover ng sensor. Ito. Yan, sama kong tinatanggal to. Para kahit pa paano maka depensa sa dumi ba. Sama ko nililipat to dyan. Ayan. Tapos hilain na natin tong flex. Dahan-dahan lang sa pagila, baka mapunit. Kapag matigas, gagamitan nyo nitong brake fluid tuloy, visit. Ito. Tapos sa pagtanggal nito, papatakan nyo to. Papatakan nyo yan para mabilis matanggal. Hindi naman to hindi naman siya nakakasira ng pyesa tong lighter fluid. Yan, mabilis lang matanggal. Ito, mapapansin nyo, hindi ko na ito matatanggalin kasi meron na ritong nabili ko. Sa nabili ko, meron na siya nakabang na na flex. Ay, hindi ko na siya tatanggalin. Ito na lang, itong pindutan. Yan, kung mas mainam talaga, gagamit kayo nito. Ito rin, papatakan din natin yan.
Wala na tayong tatanggalin dyan. Okay na yan. Yan. Dito na tayo sa bago. Yan. Kung meron kayong chance na linisin yung camera, linisin nyo na rin. Pero ako hindi ko na ipapakita sa camera paglinis nito. Titestingin ko muna kasi kung gumagana ba na maayos yung LCD na nabili natin. Balik muna natin to. Hindi natin may start na mabubuhay yan kung wala nito eh. Hindi lang masyado maigpit paglagay ng tornilyo. Testing pa lang naman eh. Battery. Tapos buko natin. Mahalagang gawin niyo to pag nagpapalit kayo ng LCD. Gawa nga ng para malaman niyo kung goods ba yung cellphone o hindi. Ay yung LCD o hindi. Ayan. Siyempre, pag magte-testing kayo, siguraduhin yung pagbubuhayin nyo, siguraduhin yung nakakontak yung flex ng switch dito sa likod. Ayan. Bago natin siya isarado, may password. Hindi natin to mag-check pala. Password. Ngayon linisin ko lang to off cam, tapos ibabalik na natin. Yan. Ngayon, bubuuin na natin. Una natin nilalagay dyan yung sensor dito sa ibabaw. Ito yung takip nyan. Ibabalik lang natin dito. Ayan, may babasa nyo naman, may number. Siyempre, pag nagbabasa tayo, nakatutok sa atin papababa. Ayan. Yan. Sunod niyan, babalik na natin tong motherboard. Yan. Hindi naman komplikado to. Sobrang bilis nga lang. Wala pa tong 15 minutes. So, gawa mo na to. Siyempre, pagka baguhan ka pa lang, dahan-dahan ka talaga. Para sigurado. Tapos, yan natin itong antena. Itong flex, yan. May arrow naman yan, nakatutok. Yan, yung arrow nakalagay dun sa ibabaw. Bago natin ito ilagay, tanggalin muna natin yung mga pandikit. Sa ilalim, lalagyan muna natin tong bilog dito, galin na rin natin tong cover dito sa baba. Well, hindi siya matanggal ng hindi nasasama yung pandikit sa gitna. Ayan. Tapos lagay na natin tong charging port. Lagyan na natin tong, sabit muna natin itong palang antena. Lagyan nyo na
yan, didikit na rin natin tong main supply, charging tsaka speaker. Lagyan na natin yan, takpan na natin. Yan. Tapos nyan, balik tayo rito sa ibabaw. Tanggalin pala muna natin itong pandikit. Tapos balik na natin itong battery. Yan. Tapos talagay na natin yung takip. Itong takip na sobrang dumi. Nasa lang natin yan. Ngayon, para pagka ikakabit natin siya, kasi by tendency baka mabunot tong mga to, naglalagay tayo rito ng pampakapal. Yan, tapos lalagay na natin tong takip. Ito, pwede nyo rin lagyan to ng tape kapag hindi siya mapakali, para sigurado nang hindi siya gagalaw-galaw. Yan. Tapos ang pagkabit dito lagi sa umpisa sa sa may switch. Yan. Yan. Tapos enter. Yan, perfect. Tignan nyo kung magcha-charge. Yan, okay na to guys.